Hello, magandang araw. Welcome to our channel. My name is Glenda, and kung first time mo manood ng video natin, this is a channel for cancer patients and survivors and family members and medical practitioners. Kasi dito pinag-usapan natin ang iba't ibang mga bagay na pwedeng makatulong sa isang cancer patient or cancer survivor para makasurvive lalo sa ating buhay na ito. Okay? So, nakikita nyo, nasa labas ko ngayon. I'm in Makati right now. Nagpapalipas ako ng oras kasi may audition ako. Pero kakatapos ko lang swab test kanina, second swab test, at syempre magandang resulta, negative ulit. Alright, kaya tambay muna tayo and I'll make this video for you to respond to a question na ilang beses nang pumasok sa ating mga comments, okay? Ang tanong, basically parang ganito, saan po may libreng chemo, walang-wala na po kaming pera. Okay, sige, ilang beses na yan ikinoment sa akin, talagang kailangan na natin sagutin. Saan po may libreng chemo, walang-wala na po kaming pera. Ito ba ay sitwasyon mo? Walang-wala ng pera, kailangan magpa-chemo. Okay, ito, ang reality. Unfortunately, wala akong mabigay na one-stop shop na nandun kagad lahat ng sagot sa tanong mo. Pero, meron tayong mga combination na pwede natin pagsamasamahin at pwede mairaos ang chemo. Unang tip, hanapin nyo yung video na ginawa ko. Ang dami ko na po nagawang video. May isa na po akong ginawa na tungkol sa funding sa chemo. Paano magkaroon ng pondo pang chemo. Alright? Pero ito yung bagong version. Ito ay mas madali nating masusundan kung tayo mga walang insurance, walang mga kung ano-ano na mga tawag dito, mga benefits. Okay, ganito. Ang unang-una mong tatanungin, wala kang pera pang chemo, unang mong tatanungin, nasa ang ospital ba kayo? Kayo ba ay nasa government hospital? Pag nasa government hospital ka, dalawa ang pwede mong gawin. Una, tanungin mo yung doktor, pagpapakimo, saan po kami pwedeng humingi ng tulong? Maraming alam si Doc. Maraming alam si Doc. Actually, sa doktor ko, sa private hospital pa yon, nalaman ko na may free na Herceptin sa pamamagitan ng Roche, pwede tumulong sa PCSO, so tanungin agad si Doc. Huwag mahihiyang magtanong at ilista na ang mga itatanong bago pa kayo magkita ni Doc dahil hindi naman tayo pwedeng lagi-laging pumunta sa ospital. So, we have to be smart and we have to be systematic about this. Ilista na ang mga tanong. Hindi po yan tinatanong lang ko saan-saan. May mga bagay na magandang unang itanong sa doktor dahil marami na silang na-handle na cases na ganito na walang pera, hindi ikaw ang una. So, alam nila ang mga isasagot. Marami tayo makukuhang information at tulong na hindi pera ha, information na makakatulong mula sa ating mga doktor with regards to the funding. Una nga doon ay ang yun nga, PCSO, sabihin nila yan, tapos baka may libreng Herceptin kung triple positive ka or HER2 positive. Pero nandun pa tayo sa point number 1 ha, kung nasa government hospital ka, tanungin mo sa doktor whether you are getting your treatment in a private or in a public hospital. Maraming information na makukuha mula sa ating doctors. Okay, number 1, magtanong sa doktor. Number 2, kung ikaw ay nasa government hospital, hanapin mo na yung malasakit center dyan. Magtanong ka pa rin sa doktor, may malasakit po ba rito? O sa nurse, usually ang magkakabit ng nurse or yung assistant ng doktor. Meron po bang malasakit center dito? Kung hindi man sila, magtanong ka sa information. Isa po na dapat matutunan natin sa gamutan, sa cancer, ay yung pagiging mapagtanong. Marunong tayo magtanong. Alam natin dapat kung ano ang itatanong. At alam natin kung saan magtatanong. Sa information, sa doktor, sa assistant ng doktor, sa nurses. Marami po silang alam. Okay? So, pumunta ka sa information. May malasakit po ba rito? Pagpunta mo sa malasakit, hanapin mo yung requirements, screen grab agad. Picture, kailangan smart tayo. Screen grab agad, requirements. And then magtanong sa guard. Alam ng guard yan. Sa guard magtatanong dahil hindi ka makakapasok sa loob nang hindi ka dumadaan sa guard. Na-try ko na yan. Kailangan maging mabait sa guard. Kuya, ano po ang proseso? Gusto ko po sanang magtanong, paano makakapag-chemo si ganito or ako mismo or siya na kamag-anak ko, wala ng pera. O, tuturuan kayo ng guard, ganito, gawin nyo, ganyan, ganyan. Okay? Ang malasakit po ay may pondo para po sa chemo at sa iba pang procedure. Kasama na doon actually yung alam ko kasama na doon yung mammogram and sonogram. Okay? Alamin nyo po sa malasakit center, again, magtanong. Tayo po ay malalaki na at kaya natin makipagkwentuhan, kaya natin mag-Facebook. I'm sure kaya rin po natin makipag-usap kung kinakailangan para makakuha ng information para sa gamutan.
Okay, ito po ay para sa isang seryosong bagay, kaya dapat marunong tayo magtanong. Magtanong sa guard, and then pag nakapasok ka sa loob, magtanong ka doon sa social worker. Pero usually sa guard pa lang sasabihin na nila sa iyo ang requirements. O may dala ka bang ganito, ganyan. Isa sa pinaka-importante, maliban sa mga galing sa doktor na requirements, medical certificate, ay yung proof of indigency. Ito'y kailangan original. So, dapat ito ay makuha mo mula sa inyong barangay. Sa amin ng bayad 50 pesos. Hindi ko alam kung sa ngayon ay magkano na. Kailangan may ganun ka ng information. Kung sa unang punta mo, wala kang dala kahit ano, okay lang. Pero dapat pumunta ka na ngayon para malaman mo kung anong dadalhin. Para malapatan ka agad ng gamot or ng makapag-chemo agad kung sino man ang ating pasyente. Dahil yan mula, I think, sa surgery date, dapat yan 6 weeks lang makapag-chemo na. Okay? So, magtanong sa guard. Okay, ikatlong tip. O yan nasa government hospital tayo. Magtanong sa doktor. Next is magtanong sa, ano tawag mo dito? Magpunta na sa sa Malasakit Center. Hanapin mo, meron dyan. 127, baka 130 plus na ngayon ang malasakit site sa buong Pilipinas. Hindi lamang po sa mga government hospitals, kundi nakipag-tie up na rin ang mga district hospitals. Ang ilan sa mga district hospitals. Ito po ay may pondo at pwede po tayo lumapit dito. Next, number 3 na gagawin, mag-join ng support group. Bakit? Dahil sa support group, like kunyari sa The Pinky Town, minsan pag may nagtatanong sa akin, ang sinasabi ko, kunyari hindi naman nasa akin ang sagot, hanapin mo itong group namin, The Pinky Town Warriors. Send us a request to be added. I-accept kita. And then, mag-post ka kagad ng tanong mo dahil hindi lang ako ang makakasagot niyan. Mas maraming magagandang sagot yung iba. Okay? Kasi hindi naman po porque ako po yung founder ng group, nasa akin po ang lahat ng kasagutan. Hindi po. Mas marami pong alam yung iba kasi syempre combination yun ng iba't ibang experiences. And I would like for you to reap the benefits of being part of a support group for cancer. Ito po, meron akong member na ang dami niya mga pinopost na sa DSWD, ito yung tato. Nung kahapon, may pinost siya sa pets ka naman. Ito yung mga kontakin, ito itatanong sa'yo, ihanda mo ni sagot mo, ganon. So, kung wala ka pang support group, I would like to invite you, the Pinky Town Warriors, send us a request to be added. Okay? Or, Survive Strong kung taga Rizal Medical Center ka. Okay? Pagka nag-join ka sa support group, okay ha? Pwede ka mag-post, papayang kita mag-post ng information, pero hindi ka doon hihingi ng pera. And syempre, hindi ko kayo pwedeng i-baby kasi tandaan natin, ako din po ay survivor, okay? Hindi po ako, at ang dami po ng cancer patients. Just tell me what you need, I'll let you post it on the wall. And again, let me remind you, hindi kayo hihingi ng pera sa support group dahil karamihan dyan gipit din. Okay, real talk ha, kasi ako may tinanggal na. May tinanggal na dahil nangihingi na ng pera at arrogante na. Okay, so, nagrereklamo na ibang members, nakaharas na yung iba nga, nagtitinda pa ng kung ano-ano, makaipon lang na 300, tapos biglang hinaharas siya, hinihingian sila ng pera. Okay, hindi naman siya scam, hindi niya lang sinunod ang mga rules na malinaw naman. Okay, so if you join our support group, meron po mga rules, sunod din lang natin, but I will give you the freedom to post on the wall to ask for information, not money, but information on who you can talk to, kanino ka pwede mag-submit ng requirements for you to be able to come up with the amount you need or yung mga guarantee letters that you need for your treatment. Okay? So, support group. Ilan na na-discuss natin? 3. Pagtanong sa doktor, mag-inquire sa Malasakit Center, and then yung support group. Sa support group, ang ituturo nila sa iyo ay PCSO, DSWD, Malasakit at iba't ibang government officials. So, yun ang isa sa mga pwede mong magawa na importante. And ang benefit din po nung pag-member ka ng support group, alam mo kung ano yung mga bagong information na kung saan pwedeng kumuha ng tulong. Biglang may mag-post dyan. Or katulad kami, very soon, kasi sa October 1 ngayon, Breast Cancer Awareness Month na, very soon ay magkakaroon po ng live webinar ang inyong lingkod. Ito po ay mag-stream live sa aking page sa Facebook, Glenda Resurrection. Hanapin niyo po yun at ito po ay tungkol sa funding. Papaano makahanap ng funding, kanino lalapit, ano ang mga requirements, ano ang tamang attitude. Okay? So, puntahan niyo na po yung page ko, pero ito ay mangyayari sa katapusan pa ng October. Okay? 2021. Katapusan ng October 2021. Live streaming po ito at abangan niyo po yun kasi meron tayong guest na oncologist
And syempre, pwede kayong magtanong, may Q&A. Alright? So, funding po ang pag-uusapan. So, saktong-sakto po dahil marami sa atin ngayon talagang kabado na, no? Sa ekonomiya. Ayun na nga lang, wala kang sakit eh. Nagigipit na, yung pa kayang may kimong involved. Okay? So, kailangan tayo ay madiskarte. Alright? So, abangan nyo po yung webinar natin sa katapusan ng Oktubre. Malamang October 30 yan, 2021. Sinabi ko na, mga 3 p.m. yan. Yan. Abangan nyo na. Okay? Hanapin nyo na yung page ko sa Facebook. Glenda Resurrection. Huwag yung personal account ko, yung public account. Glenda Resurrection, and follow me na. Okay? So, nawa po yung nakatulong sa inyo ang ating tips for today. And if there's a topic that you want me to talk about, i-comment nyo lang po dyan. Kung ito'y nakatulong sa inyo, i-comment nyo rin po dyan. And huwag po kayo mag-atubili na ito'y i-share sa inyong mga support groups. Kasi sigurado po may matutulungan tayo kahit man lang isa. Naman mga siguro mga 10. Yan. Makakatulong tayo. So, i-share nyo po ito sa inyong mga support groups. And of course, don't forget to subscribe. Okay? Marami pong salamat. Ito po ang inyong sister from another mother, Glenda. Thanking all of you and encouraging all of you to keep on praying. Dasal lang po tayo dahil habang may nakikinig sa panalangin, matatapos din ang dilim. Bye-bye!